Ah, Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa ACT. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pag-aayos ng mga impact drive natin, yung mga mamahaling impact drive natin. Wag po nating ipaayos sa iba o itapon pag mga sira kasi napakamahal po ng mga impact drive natin. Bilang mekaniko, technician ng mga motor, kaya nating ayusin lahat ng klaseng technical, mechanical, wiring. Ito po, ang video na to sana makakatulong po sa inyo at subaybayan lang po kung paano pag-repair ng impact drive. Sa ngayon, ito, binabaklas ko po yung switch. Sa video nito, hindi ko po napakita sa inyo kung paano ko siya binaklas, pero madali lang magbaklas. Tandaan nyo lang po yung mga malilit na spring, yung mga lever, yung mga switch. At i-test light nyo lang kung alin yung may continuity. Na-troubleshoot ko naman po to. Ang inumpisahan ko to ng pagtanggal. Tinignan ko po yung source ng wiring niya. Source simula sa positive at release ng positive. Source naman galing sa negative papuntang negative. Kaya puro source lang po tayo. Source lang po nga hanapin natin at hanapin natin yung release. Yun lang ang pinaka-sekreto natin pag nag-repair tayo ng mga wiring o kaya magtutroubleshoot tayo ng mga motor. Ito naman ang unang suspect ko dito at wala siyang release. Natuklasan ko dito yung starter motor pala niya ng impact drive, dalawa positive. Normal po yun, dalawa positive niya. Kaya po siya reversible kasi lilipat-lipat po yung negative niya sa left or sa right. O ibig sabihin, reverse or forward ang impact drive natin. Ang dalawang positive sa kanya ay nakapix doon sa starter motor niya. Kapag sinwitch mo siya, lilipat kung anong lever ka, kung naka-forward ang lever mo, yung isang negative nun, mamamatay yung positive, ang lilipat sa kanya, pag push mo ng switch niya, ang positive niya lilipat po ng negative. Kaya, po-forward po yung ikot ng starter motor natin. Kapag ni-reverse mo naman siya, yung positive niya sa reverse, lilipat ngayon sa negative. Mamamatay po yung positive niya at magkakaroon ng negative. Ngayon ko lang po natuklasan tong ganitong klaseng diagram, ganitong klaseng setup nung binuksan ko po yung personal ko pong impact drive. Ngayon, ibig sabihin, natuklasan ko na wala po siyang dumadaloy na release na negative. Pag pinindot ko po, namamatay po yung positive, normal lang pong mamamatay yung positive kasi dapat ang papalit negative. Wala pong lumalabas na negative kaya doon po ako nag-concentrate sa switch niya. Yung starter motor naman niya, nirekta ko, okay naman, buo yung starter motor niya. Kaya doon po ako nag-concentrate sa switch kung saan ko hinanap yung release ng negative. Yung source ng positive, left and right, mayroon. Pag pinindot mo siya, mamamatay yung isang positive na left kung naka-forward ka. Pag naka-reverse ka naman, mamamatay yung sa kabilang positive kung magre-reverse ka, kung naka-reverse ka. Kaya napakaganda ng engineer na gumawa nito. Nare-reverse niya sa isang switch lang ang positive tsaka negative. Kaya yung mga starter motor po natin sa motor, kung mapapansin nyo, kapag na-reverse nyo yung positive tsaka negative, iikot siya ng pabaliktad. Ganun din po ang principle ng starter motor sa mga impact drive natin. Magbabaliktad man yung negative tsaka positive niya, hindi po masisira yun, pero iikot po ng pabaliktad ang motor natin. Kaya doon, naintindihan ko kagad yung setup niya. Kaya ang hinanap ko na lang yung release ng negative kasi wala siyang release ng negative. Dito, nakatutok ako ngayon sa chips, yung chips ng trigger niya. Kasi hindi nagre-release ng negative. At pag pinindot mo yung switch trigger niya, mamamatay yung isang positive, mabubuhay dapat yung isang negative. Yun yung natuklasan ko sa chips niya. Tsaka yung chips niya, kung makikita mo yung board niya,
nakadesign siya na pag-on mo sa switch mo, hindi kaagad siya rektang mabilis. Dahan-dahan siyang bibilis. Yun yung purpose, isa sa purpose sa mga chips nung nandun sa switch ng impact drive natin. Wala lang siyang release. Ngayon hinanap ko at hinahanap ko ng paraan kung paano ko magawan ng negative release, reversible na negative release. Kaya inaisa-isa ko muna yung board niya, tinitingnan ko. Pag ganito ang ginawa nyo, siguraduhin nyo tama po ang ginagawa nyo kasi baka mamaya maghinang po kayo, pasalubog na po yung positive, sasabog po yung battery nyo o kaya yung starter motor nyo masusunog po kung mali yung wiring nyo. Kaya isa-isahin nyo, siguraduhin nyo kapag nag-wiring kayo, kahit anong klaseng wiring, mapamotor man o maging tools po man natin, kailangan isa-isahin nyo. Yan, inisa-isa ko, sinuri ko ng maayos para masiguro ko na alin man ang may sira. Nung natuklasan ko na sira yung release ng negative, naghanap po ako ng supply ng negative at gumawa ako ng sarili kong supply na negative. Pero kailangan hindi lang basta-bastang supply. Kasi kailangan makikisama ka sa timing ng pag-off ng negative, pag-off ng positive, lilipat ang negative. Ulitin ko, hindi lang po basta-basta ang jumper na ginawa ko dito. Kailangan maintindihan ninyo ang flow ng source at release. Ang trick lang nito, ang kagandahan sa engineer na gumawa nito, pag tinrigger mo, pinush mo yung button niya, mamamatay yung positive, ang lilipat negative sa isang linya. Kung nagkamali kayo ng wiring at nag-modify kayo ng wiring, baka sumabog po. Kaya ingat lang po kayo pag nag-modify kayo ng switch. Banggitin ko na rin sa inyo kung magkano halaga na magpaparepair ka nito kasi sa mga original, dinala ko sa original, ang labor po nila ay 1,000. Ang pesa, hiwalay pa po, in-order pa po sa Amerika yung trigger switch niya. Kaya yun, kung marirepair nyo naman pala, kung 1,000 din naman pala yung labor, di kahit ubusin mo yung isang buong araw mo sa halagang 1,000 kapalit dun sa 1,000 na sisingilin sa'yo, pwede na. Tapos yung trigger switch, pwede mo siyang i-modify. Pwede nyo i-modify yung trigger switch ng mga impact drive natin. Kaya kung makikita nyo sa video na yan, hindi ko po pinalitan ng trigger switch. Minodify ko lang po siya. Ginawan ko ng sariling panibagong current, yung negative. Pero hindi lang basta-basta paggawa ko ng current ng panibagong negative na linya kasi unang-una kailangan mong i-timing na pag trigger mo ng switch, mag-off yung positive, lilipat ang negative. Yun yung concept ng impact drive. Sa tingin ko naman, lahat ng impact drive, ganito ang concept ng wiring nila. Kaya ito, first time ko nagbukas ng impact drive, nahuli ko kaagad yung anong dahilan. Sira po yung sira po yung chips niya na magbibitaw, na magbibigay ng source na negative. Sira po yung chips niya na yon. Kaya gumagawa ko ng paraan ngayon kung paano ko siya i-modify yung chips niya. Ngayon kung wala kayong yung umorder pa rin po ako ng switch para may backup akong brand new na trigger switch. Sa ano pa po yun, sa ibang bansa pa po in-order yun, kaya maaaring matagalan pa yun. Kaya kailangan kong ayusin to kasi mabilis ang trabaho po yung impact drive natin kapag nagkasunod-sunod yung trabaho sa mga pagre-repair ng motor at pagtatanggal ng mga pulley, drive phase, torque drive. Kailangan po natin ng impact drive. Siya yung pinakamabilis na paraan pagbaklas at pagbalik ng mga pesa ng mga motor at kung ano pa man na marirepair nyo sa mga motor. Kaya ito, sa ngayon kung ano ito sa nakikita nyo ngayon, ginawan ko na po siya ng jumper yung chips niya. Kaya ulitin ko, pag ginaya nyo ito, siguraduhin nyo yung flow, naintindihan nyo yung flow niya.
naintindihan nyo yung flow ng source, at naintindihan nyo yung flow ng release, at naintindihan nyo yung timing ng palitan, ng shifting, ng palitan ng positive tsaka negative. Kasi dito sa switch na to, nakatrigger na kagad yung dalawang positive. Kapag tinulak mo yung trigger switch mo, mamamatay po yung positive, lilipat po ang negative sa isang linya lang. Kaya nakakatakot. Ngayon, binabalik ko na nga po yung cover ng impact drive natin. Kung makikita nyo, dahan-dahan ko siyang inalign yung dowel niya para i-screw, ikabit yung screw niya. Kung makikita nyo, yung mga screw niya nakalagay lang sa isang planggana, at yung mga maliliit na pesa niya, doon ko nilagay kanina lahat sa maliit na stainless na planggana. For safety po yun, at saka for organization, para mas maganda, naka-organize ka at hindi ka mawawalan ng mga parts. Dahan-dahan ko na pong sinarado. Ngayon tinanggal ko muna yung cover kasi hindi ako sigurado sa pag-align. Ganon po kayo kapag kayo nag-close ng makina o alin pa mang mga pesa o alin pa mang mga machine. Pag alanganin kayo sa alignment niya, huwag niyo pong persahin, ipasok yung screw niyo. At hindi po yan naka-align ng tama. Dapat po lapat na lapat po lahat yan. Kapag hindi po siya lapat, alam niyo na po ang ibig sabihin, mayroon pong pagkukulang sa alignment ng cover niyo. Huwag niyo pong persahin, huwag niyo pong pilitin na screw. At magkakaroon po ng problema yan, maiipit sa mga wiring o alin man yung hindi naka-free wheel. Ganon din po sa mga motorcycle natin pag nag-repair tayo sa mga customer natin. Kailangan po sa tamang alignment po pag nag-cover po tayo ng mga cover ng mga engine cover. Ayan, tinignan ko muna, sinuri ko muna kung naka-align bago ko hinigpitan yung mga screw. Ayan. Ngayon, dandahan ko na po siya hinigpitan at sinaksak ko na yung battery at testing natin. Ayun, nagana na po siya. Nagana na po yung starter motor impact drive natin. Kaya pwede na po siyang gamitin. Yun lang po ang pag-repair ng mga impact drive natin. Nakaubos po ako na halos kalahating araw sa pag-repair ng impact drive kasi first time ko lang po na-encounter ng switch na may chips, na may reversible ang release niya. Kaya ganoon lang kayo mag-repair, isa-isahin lang muna. Wag muna kayong makikitsamba kasi electrical wire po to at delikado po makikitsamba ka dito. Kailangan sigurado po kayo na naintindihan nyo po yung flow ng wiring natin, yung flow ng positive, yung flow ng negative, at yung release ng positive at release ng negative. Kung maintindihan nyo po yun, pwede na po kayong mag-improvise para lang po umaayos natin yung ating mga inaayos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.